Samantala, inaabangan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung may anunsyo laban sa paglaganap ng online gambling sa bansa, kagaya ng ginawa niya noon sa Pogo. Yan ang ulat ni Clazel Pordilia. Hindi buo ang araw ng maintenance worker na si Val kapag hindi nakakapagsugal. Pero hindi madalas swerte kung gaano raw kabilis manalo ang pera mo, biglang naglalaho. Ang budget na ipinang-scatter, nasa shatter. Ayun, minsan nakabuti ng 1,000 mahigit. Pag nakakano ko na rin, pati pang ano ko pangkain yung budget, nababawasan po yung Kapag natatalo. Sir, anong pakiramdam pag natatalo? Medyo, syempre, gusto mo makabawi sa talo mo. Naghahabol hanggang sa lumaki yung natatalo sa hindi mo na nauubos na pala yung budget mo. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagpaalala. Maging responsable sa paggamit ng teknolohiya sa harap ito ng paglaganap ng online sugal. Ang isa pang pinadali ng digitalization ay ang pagsusugal. Maraming pamilya na nasisira dito, lalo na kung hindi responsable ang pagkakagamit. Teknolohiya ay nandito para padaliin ang ating buhay, para ilihis ang pamahalaan sa korupsyon, para maging mabilis ang proseso, para mapaganda ang edukasyon, ang healthcare at ang kalakalan. Higit sa lahat, para magtaguyod at magbuklod ng pamilyang Pilipino, hindi para sirain ito. Dahil sa dami ng nalululong sa sugal, ikinababahala na ng ilang mambabatas ang online gambling. Si Senator Loren Legarda, isinusulong ang total ban o pagsuspinde sa lahat ng uri ng online sugal sa Pilipinas. Marami na raw kasing na-addict, nalulugi at nasisira ang buhay. Ang mga kinakapos naman sa pera, sabi ni Senator Mig Zubiri, lalo pang nalulugmok sa hirap dahil sa pagsusugal. Nagdudulot daw ito ng pagkakabaon sa utang at krimen, kaya maituturing na national emergency. Una nang pinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang online sugal. Hindi raw tayo tuluyang nakaligtas sa Pogo at Isabong dahil sa online gambling. Nakaraang taon, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuluyang pagpapatigil sa operasyon ng Pogo. Tanong sa palasyo, ang hatol kaya sa online gaming tulad ng pagsusugal online, madidesisyonan at iaanunsyo sa sona ng Pangulo. We are still looking into it because we have to see all the ramifications that gaming of that method may be allowed to operate. Ayon sa PAGCOR, papalo sa 100 billion pesos ang kinikita ng gobyerno mula sa online gambling. Nasa 32,000 naman ng mga manggagawang nakasandal dito. Sa ngayon, isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang paghihigpit sa paggamit ng digital payment para sa pagsusugal online. Clazel Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.